Sa eksenang ito, dalawang karakter, ang isang sundalo at isang tenyente, ay nag-uusap sa isang training ground na itinalaga para sa mga sundalo. Ang tema ng kanilang usapan ay si Eugene, isang kasamahan na kanilang tinuruan sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Ang araw na ito ay isang mahalagang transisyon para kay Eugene dahil ito ang unang araw na siya'y mag-aaral sa eskwela. Nagpahayag ng pangamba ang sundalo para sa kakayahang mag-adapt ni Eugene sa kanyang bagong kapaligiran. Binanggit niya na si Eugene ay namuhay ng 10 taon sa isang mahirap na kalagayan simula noong siya'y 9 na taong gulang. Dahil dito, nag-aalala ang sundalo kung paano mag-adjust si Eugene sa buhay eskwela. Samantalang ang tenyente, mas optimistiko. Tiniyak niya sa sundalo na magiging ayos si Eugene, at nagdiin na siya mismo ang nagturo kay Eugene. Ang kanyang kumpiyansa ay tila batay sa paniniwalang sapat na ang kanyang pagtuturo para ihanda si Eugene sa kanyang bagong yugto sa buhay. At makikita si Eugene na nabigo ang pangako na ginawa niya kay tenyente noong unang araw niya sa eskwela. Matapos patumbahin ang isa sa mga bully sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, nag-aalala si Eugene kung nawalan ng malay ang binatilyo dahil sa kanyang ginawa. Biglang tumakbo si Eugene patungo sa natirang bully at binigyan ito ng matinding suntok sa tiyan na nagresulta sa pagtalsik nito ng malayo. Pagkatapos, tumingin si Eugene sa babaeng bully na may walang takot na ekspresyon. Ramdam ng babaeng bully ang takot. Sa ganitong pagkakataon, si Dayon ay tumingin sa mga pangyayari. Nagtataka si Dayon sa nangyari dahil saglit lamang siyang di nakatingin. Napansin ni Eugene si Dayon na tumitingin sa kanya, kaya naglakad siya palampas sa babaeng bully papunta sa kinalalagyan ni Dayon. Nagtanong si Eugene kay Dayon kung nagulat ba siya at kung gusto niyang kumain ng isang bagay. Nag-aalok siya na bumili ng pagkain para kay Dayon, pero sinabi ni Dayon na okay lang siya. Pagkatapos, iminungkahi ni Eugene na umuwi na sila. Pumayag si Dayon at pinasalamatan si Eugene habang iniabot ang kanyang uniforme. At nagulat ang babaeng bully sa pagbabago ng ugali ni Eugene. Iniisip niya kung siya ba talaga ay ang parehong tao na nakikita niya kanina. Nagulat din ang babaeng bully nang magsabi si Dayon na siya'y mauuna na. Nakaramdam siya ng ginhawa pero may halong pangamba habang pinagmamasdan siya ni Eugene bago ito umalis kasama ni Dayon. Tinanong ni Dayon si Eugene kung siya ba ang responsable sa pagkakasugatan ng 2 tao doon. Umamin si Eugene na ikinagulat ni Dayon dahil hindi ito ang inaasahang ugali mula sa kanya. Sinabihan pa ni Dayon si Eugene na sa bansang ito, maituturing na bastos ang titigan ang tao ng ganoon. Maaaring magdulot ito ng hindi magandang reaksyon mula sa iba, tulad ng nangyari kanina. Sinagot ni Eugene si Dayon na kahit sa lugar kung saan siya galing, kailangang mag-ingat sa pagmamakipag-eye contact dahil ito'y maaaring magdulot ng panganib. Nagtaka si Dayon at tinanong si Eugene kung bakit niya ginawa ang aksyon kanina kung ganun. Naalala ni Eugene ang mukha ni Dayon na tila natatakot, kaya sinabi niyang ginawa niya ito dahil mukhang may problema si Dayon dahil sa mga bully. Nagulat si Dayon at ibinaba ang kanyang tingin habang nagtataka si Eugene kung may nasabi ba siyang mali. At sa pagpalit ng eksena at napunta tayo sa bahay kasama ang lolo ni Eugene. Nag-aalok ang lolo na siya na ang gagawa ng mga hugasin para makapagpahinga si Eugene. Ngunit iginiit ni Eugene na kaya niyang gawin ang mga ito para makapagpahinga ang kanyang lolo. Biglaang tumigil ang lolo at umupo, saka tinanong kung na-enjoy ni Eugene ang pagkain. Inamin ng lolo na hindi siya masyadong magaling sa pagluluto. Sinagot ni Eugene na palaging masarap ang pagkain na inihahanda ng kanyang lolo na ikinatuwa ng lolo. Nagdagdag si Dayon na masaya talaga ang lolo dahil sa pagkapuri sa kanyang pagluluto. Inalok ng lolo si Dayon ng pagkain at tinanong kung kumusta ang unang araw ni Eugene sa eskwela. Muling nag-usap ang lolo at Eugene tungkol sa kanyang unang araw sa eskwela. Noong una, tila may sasabihin si Eugene na may mga problema. Ngunit nagbago ang kanyang isip at tumingin kay Dayon bago sumagot na walang problema. Gumaan ang loob ng lolo at sinabing iyon ang magandang balita. Pagkatapos, nagsabing magandang gabi si Eugene sa kanila at umakyat na sa kanyang kwarto. Habang nakahiga si Eugene sa kanyang kama, naalala niya ang emosyonal na reaksyon ng kanyang lolo noong unang nakita siyang muli. Pinakita ang lolo na lubos na natutuwa dahil bumalik si Eugene at ito ay buhay. Inaalala ng lolo kung ano ang mga pagkain na magugustuhan ni Eugene. Sa huli, habang nakapikit si Eugene, nabanggit niya ang salitang pamilya,
na nagpapahiwatig ng kanyang damdamin ng kasiyahan at kaligtasan sa piling ng kanyang pamilya. At biglang nagising si Eugene mula sa isang bangungot kung saan naaalala niya ang nakaraang aksidente ng eroplano na kasama ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng pagkagising, naririnig niya ang tunog ng alarm at ang ingay mula sa labas ng kanyang kwarto. Paglabas niya, makikita niya si Dayon na nagsabing magiging maaga ang kanyang alis. Tinanong ni Eugene kung nasaan ang kanyang lolo, at sinagot ni Dayon na umalis na ito ng maaga para pumasok sa trabaho. Nalaman ni Eugene na nagtake ng ilang araw off ang kanyang lolo dahil sa kanyang pagdating, pero ngayon ay mag-uumpisa na ulit ito sa kanyang trabaho. Bago umalis, sinabi ni Dayon na may iniwan siyang pagkain sa mesa para kay Eugene. Nagpasalamat si Eugene habang tinitingnan ang pagkain and inihanda ni Dayon para sa kanya. At eksena sa eskwelahan, nag-uusap ang mga bully tungkol kay Eugene, ang bagong transfer student na kapatid ni Dayon. Isa sa mga bully ay nagpapakita ng kanyang alaala kung saan napuruhan sila ni Eugene sa isang suntok lamang. Nagtanong ang isa, ano ba talaga ang nangyari? At nagpahayag ang isa ng pangamba na baka hindi na sila ligtas kung patuloy nilang gagambalain si Dayon dahil sa kanyang kapatid na si Eugene. Tinukoy ng isa na natatakot siya sa hitsura ni Eugene. Gayunpaman, sinabi ng isa pang bully na walang dapat ipangamba dahil ang kapatid ni Eugene, na kasama sa alpha group ng mga third years, ay kakampi nila. At napunta ang eksena kay Dayon nang puntahan ito ng mga bully sa eskwelahan. Mayroong isang bagay na ibinato sa kanyang ulo, at agad siyang kinuha ng bully para samahan ito sa ibang lugar. Nang tanungin ni Dayon kung saan siya dadalhin, sinabi ng bully na wala siyang karapatang magtanong at dapat lamang siyang sumunod kung ayaw niyang masaktan. Ipinahiwatig ng bully na dahil may kapatid na si Dayon, akala niya ay makakalas na siya sa kanilang mga panggugulo. Pagdating sa ibang lugar, biglang sinipa si Dayon ng bully na nagresulta sa kanyang pagkalipad palayo. Tinutukoy ng bully ang insidente kahapon. Ayon sa bully, dahil sa kakayahan ni Eugene sa paglaban, tila nakakalimutan na raw ni Dayon ang kanyang lugar at nagiging matapang na sa kanila. Ang bully ay nagbabanta na magiging mahirap ang buhay sa eskwelahan ni Eugene dahil sa nangyari. Tinanong ni Dayon kung ano ang ibig sabihin ng bully, at dito niya inilahad na ang mga kaibigan ng kanyang opa, isang tawag ng respeto para sa mas matandang lalaki, ang mga nasaktan ni Eugene kahapon. Nagulat at nabahala si Dayon at agad na tinanong kung ano ang balak ng mga ito kay Eugene. Lalong uminit ang ulo ng bully nang magsalita ng mas malakas si Dayon. Sa kabila ng pagkatakot, napaluha si Dayon habang nag-aalala para sa kanyang kapatid na si Eugene at biglaang tumakbo palabas para hanapin ito. Ang bully ay lalong nag-init ang ulo at tila nagbabanta na hindi siya makakatakas. At sa paglipat sa silid-aralan, makikitang nagulat at natakot ang mga estudyante dahil sa pagdating ng kapatid ng bully na nabugbog ni Eugene noong nakaraang araw. Biglang dumating si Dayon sa kwarto ni Eugene, tila ba nagmamadali at nag-aalala. Sa pangwakas na yugto ng eksena, dumating si Dayon sa kwarto ni Eugene at tawag ng opa. Napansin ni Eugene ang di kaaya-ayang hitsura ni Dayon, maruming damit at mga pasa sa mukha. Gulat na gulat si Eugene sa kanyang nakita. Sa classroom ni Eugene, bago dumating ang mga bully, napansin na may isang eraser ang tumama sa ulo ni Park Chan. Si Lee Jae-hyun ay tuwang-tuwa at sinabing siya'y nakakuha ng double body shot at finishing headshot. Sumunod ay hiningi ni Joo-yuk-jin ang eraser mula sa isang estudyante. Agad niyang itinapon ang eraser patungo kay Park Chan at hindi siya gaanong na-impress dahil isang tira lang yun. Sumagot si Joo-yuk-jin na hindi pareho ang makakuha ng ilang tira gamit ang pistol kumpara sa AK. Si Lee Jae-hyun, hindi sumasang-ayon, sabi niya gagamit siya ng M4 sa susunod para patunayan ang kanyang punto. Sa isang muling pagtangka na tamaan si Park Chan ng eraser, may biglaang humarang na tao. Si Eugene pala yun. Hindi siya tumingin o nagbigay pansin sa nangyari at umupo lang sa tabi ni Park Chan. Nagpahayag ng pagkainis si Lee Jae-hyun, sumagot si Joo-yuk-jin, abangan natin siya sa baba mamaya pagkatapos ng klase. Samantala nag-uusap sina Park Chan at Eugene. Nag-alala si Eugene kay Park Chan at tinanong kung okay lang ba ito, na sinagot ni Park Chan nang may kabang pagpapakita na okay siya. Inimbitahan ni Park Chan si Eugene na samahan siya pagkatapos ng klase para ipakita ang paligid. Ngunit tumanggi si Eugene, sabi niya ay kailangan niyang umuwi kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae.
Nung itinanong ni Park Chan kung sabay ba silang nag-transfer ng kanyang kapatid, sinabi ni Eugene na nauna na ang kanyang kapatid na pumasok sa eskwelahang ito. Sa pagbanggit ni Eugene ng pangalan na Yudayon, ang pangalan ng kanyang kapatid, napayuko si Park Chan at nagbigay daan sa posibilidad na may alam siya tungkol kay Dayon. Lumalim ang usapan ni Eugene at Park Chan pagdating sa kalagayan ng kapatid ni Eugene na si Dayon. Nang banggitin ni Eugene ang pangalan ng kanyang kapatid, mukhang may alam si Park Chan tungkol dito. Pagkatapos ng pag-aatubili, inilahad ni Park Chan na mahirap ang buhay eskwela ni Dayon sa ngayon. Ayon kay Park Chan, popular si Dayon mula pa noong middle school dahil sa kanyang kagandahan at magagandang marka. Ito ay nagdulot ng atensyon mula sa maraming kalalakihang estudyante. Ngunit may isang babae na nagsimulang ibuli si Dayon dahil sa inggit, gusto niya ang isa sa mga lalaking humahanga kay Dayon. Tinanong ni Eugene kung bakit walang gumagawa ng aksyon ukol dito, at sinabi ni Park Chan na dahil ang kapatid ng babae na nambubuli ay si Kim Ki-soo, ang top dog sa third year class 3. Sa patuloy na usapan ni Eugene at Park Chan, nalaman ni Eugene na lalo pang naging mahirap ang buhay ni Dayon sa eskwela nang mapabilang siya sa parehong klase ng babae na nambubuli sa kanya. Ayon kay Park Chan, sobrang lala ng bullying na ikinagugulat ng mga tao kung paano pa nakakapasok si Dayon sa eskwela. Hindi makapaniwala si Eugene na dahil lamang sa selos, ay ganun na lamang ang kabrutal na pagtrato sa kapatid niya. Sumagot si Park Chan na sa totoo lang, wala talagang espesyal na dahilan ang mga taong tulad nila sa kanilang pagbuli. At naalala ni Eugene ang eksena kung saan kasama nila ang kanilang lolo, inusisa ng matanda kung paano ang kanilang buhay sa eskwela. Sinabi ni Eugene na hindi kailangang mag-alala ang kanilang lolo para sa kanya. Kapag dating sa tanong kung paano ang buhay eskwela ni Dayon, agad siyang sumagot na lahat ay maayos at nag-i-excel siya sa eskwela. Sinang-ayunan ito ng kanilang lolo na nagpahayag ng kanyang tiwala sa kakayahan ni Dayon na magpasikat sa mga guro sa pamamagitan ng kanyang kasipagan at magandang asal. Ngunit sa pagbanggit nito, biglang tumahimik si Dayon na nagpapahiwatig ng isang mabigat na lihim. At sa pag-alala ni Eugene, biglang tanong ni Park Chan kay Eugene kung maayos lang ba siya matapos makuha ang impormasyon tungkol sa bullying na nararanasan ng kanyang kapatid na si Dayon. Nagpasalamat si Eugene kay Park Chan sa pagbibigay ng mahalagang detalye. Sa kabila ng kanyang pasasalamat, sinabi ni Park Chan na isa itong sikat na kwento sa paaralan. Nagbago ang eksena at biglang dumating si Kim Ki-soo, ang kilalang bully at kapatid ng babaeng bumubuli kay Dayon sa kanilang silid-aralan. Lahat ng mag-aaral sa klase ay nagulat at nagtaka, ngunit walang nagawa para pigilan siya. Si Juyuk Jin, isa sa mga estudyante, ay agad na kinilala si Kim Ki-soo at napansin na siya lang ang tao na mahirap harapin o tiisin. At itinuro ng mga bully kay Kim Ki-soo kung sino si Eugene, ang lalaking tumalo sa kanila kamakailan. Ininsulto ni Kim Ki-soo ang mga bully sa pagkakatalo sa isang taong mukhang mahina at tinawag si Eugene para lumapit sa kanya. Tumayo si Eugene at umusad patungo kay Kim Ki-soo. Sa ganitong pagkakataon, napansin ni Park Chan na may mangyayaring hindi maganda at nagtanong kung okay lang ba si Eugene. Samantalang, nagbigay komento si Lee Jae-yoon na malas si Eugene dahil nagpapakita ng galit si Kim Ki-soo na kilala sa kanyang masamang reputasyon. Nang huli, kinausap ni Eugene si Kim Ki-soo at tinanong kung siya nga ba ito. Kinumpirma ni Kim Ki-soo na siya nga ang taong tinutukoy ni Eugene. Nagulat siya na kilala siya ni Eugene kahit bago lang ito sa eskwelahan. Pagkatapos, inutos ni Kim Ki-soo sa mga bata niya na dalhin si Eugene sa kanya. Sa ganitong sandali, biglang lumitaw sa pintuan ng silid-aralan ang kapatid ni Eugene na si Dayon. Napansin ni Eugene ang mga pasa at maruruming damit ng kanyang kapatid. Ang pagdating ni Dayon sa eksena ay nagdulot ng karagdagang tensyon, lalo na't makikita ng lahat ang epekto ng bullying sa kanya. Nang maharap si Dayon kay Eugene, ipinahayag niya ang kanyang pagka-guilty, na para bang siya ang dahilan ng lahat ng ito. Sumagot si Eugene na walang dahilan para mag-sorry si Dayon, na kahit papaano ay nagbigay ng konting kapanatagan sa kanyang kapatid. Bilang tugon, inumpisahan ni Eugene ang kanyang pag-atake sa mga bully. Sa isang mabilis na suntok, nagpawala ng malay sa unang bully. Sinabi ni Eugene kay Dayon na hindi siya ang may kasalanan, kundi ang mga bully. Nagpatuloy ang aksyon ng tangkain ng isa pang bully na saktan si Eugene. Subalit mabilis na iniwasan ito ni Eugene at nagbigay siya ng kontra-atake sa lig ng bully na nagresulta sa pagbagsak nito sa sahig habang umuubo. Ginawa ni Eugene ang parehong bagay sa isa pang bully,
tumilapon ito palayo dahil sa lakas ng suntok sa tadyang. Nagulat ang lahat ng estudyante sa nangyari, at si Kim Ki-soo, ang pinuno ng mga bully, ay natirang nag-iisa. Tiningnan siya ni Eugene at tinanong kung sila ba ang mga nambubuli sa kanyang kapatid na si Dayon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.